Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Pagkain natin ang bawat isa, Happy Fiesta. So alam natin lahat na ang debosyon sa Mahal na Santo Niño ay matingkad sa ating kultura bilang mga Pilipino. Ang Santo Niño ay naging masasabi nating daan upang mapalawin at hindi sa lahat mapalalim ang ating pananampalataya. Hindi lamang sa ating pansarili, kundi sa kabuuan ng ating bansa at ganoon din ng ating pagiging mga Pilipino. 500 years ago, more than 500 years ago, nang dumating ang imahe nito. At ito ang humubog sa atin upang tayo ay maging Kristiyano. At ang bunga ng debosyon na ito ay ang dalawang Pilipino. Ito ang dalawang Pilipino na santo natin. Santo, hindi sila pari. Sila ay laiko na katulad ninyo. Dahil sa debosyon na ito ay lumaganap ang ating pananampalataya. Kaya dito nakita natin ang kahalagahan ng imahe nito, ang kahalagahan ng presensya ng Santo Niño de Cebu sa ating mga Pilipino. Kaya sa umagang ito, magpasalamat tayo sa lahat ng biyaya na tinanggap natin. Magpasalamat tayo sa pananampalatayang handog na dinala niya sa atin at upang mapalawig ang pananampalatayang ito, lalo higit sa mga susunod na henerasyon, sa inyong mga anak at sa mga bata ng bagong henerasyon. Kaya sa pagdiriwang na ito ay aminin natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala at humingi tayo sa Diyos ng awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lumago ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isasama ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel na kapalanan, at sa inyong mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayan tayo ng sumati tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao namang totoo. Maging namin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pagkikisa, sa mga nasa abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinagaharian sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, sa pamamagitan ng isang sanggol na kikilalaning prinsipe ng kapayapaan, ipagkakaloob ng makapangyarihang Panginoon ang kapayapaan at pagpupuni sa kanyang sambayanan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malao nang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa mga lupain balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng aningan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang kumalitin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Median. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipinagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran. Ngayon at magpakailanman, isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At sa doon ay ilalay, pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangat na tagumpay. Siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad.
kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparalig ang tugtog, at ang puhon ay purihin sa tugtuging mahalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tamburi. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Lubos tayong minamahal ng Diyos kung kaya inampun niya tayo sa pamamagitan ni Kristo bilang mga tunay na anak. Ipinaalaala sa atin ni Pablo na isabuhay ang karangalan ito sa pamamagitan ng banal at matuwid na buhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ng pakikipag-isang ito, hinilan na niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ng Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay na pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ang aming Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatao sa atin. Ito ay ang kalwalhatiang nila niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo ay magsitayo bilang pagpatuloy sa mabuting tanan ng Diyos. Salita
mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinag-aharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri namin ang Panginoong Jesucristo. Magandang umaga sa inyo lahat. Sabatiin natin muli ang bawat isa. Magandang umaga. Magpasalamat tayo sa Panginoon at ngayon ay nagdiriwang muli tayo ng kapistahan. So alam natin, napaka-importante ng kapistahan ito, malulingkit sa mga bansa na kung saan tayo ay malayo sa ating bansa. So karamihan sa buong mundo ay hindi nagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño. Sapagat ito'y napakatingkad sa ating pananampalataya at napakatingkad sa ating tinatawag na kultura, na kung saan ito ang masasabi natin, katulad ng binanggit ko kanina, ang humubog sa ating pananampalataya dahil sa devosyong ito. So kung kayo ay kagabi ay narito sa kanilang, sa ating tinatawag na programa, ay pinakita nila, isinudula nila kung paano naganap ang tinatawag na paghahatid ng imaheng ito. At sa pamamagitan noon, ang unang pagbibinyag sa Pilipinas ay naganap. So ito'y panahon ni Ferdinand Magellan, 1521. May nabuhay na ba doon sa inyo? Noong 1521. At itong imahe na ito ay ibinigay bilang handog, so doon kay Raha Umabon. Na ang una, ang kanilang sinasamba ay yung maitim na imahe. Ang tawag nila ay anito. So yun ang kanilang sinasamba. Ngunit nung dumating ang pananampalatayang Kristiyano, dala-dala ng mga sumakop sa atin. So kung makikita natin, kung hindi man, meron mang hindi maganda, may maganda rin silang inihatid. At ano yun? Ang pananampalatayang Kristiyano. Kaya makikita natin ang ating bansa, almost 90% Kristiyano Katoliko sa pangalan lamang. Sa pangalan lamang, no? Pero sa gawa at ugali, hindi ko alam. Kayo na magsabi. So sana ang pananampalataya nito ay hindi lamang manatili sa ating pangalan, ganon din sa ating pag-uugali, ugaling Kristiyano. So alam niyo ba yung ugaling Kristiyano? Yan ang problema kung hindi alam. So makikita lamang natin, maisasabuhin lamang natin ang ugaling Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya kung ikaw ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka Kristiyano. Hindi lamang yun. Kung ikaw ay hindi nakikinig ng salita ng Diyos,
Sapagkat pwede kang magbasa, basahin mo lang. No? Pero yung binabasa mo, pwede mong hindi pakinggan. No? You are just reading it. Pwede mong hindi pakinggan, hindi ka rin Kristiyano. At hindi lamang yun. Kung ikaw ay nagbabasa at hindi ka nakikinig, at hindi mo isinasabuhay ang salita ng Diyos, hindi ka rin Kristiyano. So kung ikaw ay tatawaging Kristiyano, halimbawa, kung nakita mong may nakatayo doon sa gilid, at kanina ka pa nakaupo, ano ang ugali ng Kristiyano? Ha? Pauupuin ko siya pagkatapos ng misa. So, hindi pa rin ugali ng Kristiyano yun. So, ibig sabihin, magkaroon tayo ng ugali ng Kristiyano sa pamamagitan ng pananampalatayang isinalin sa atin. No? Kaya makikita natin sa kapirasong kahoy na inukit sa imahe ng Santo Niño, isang napakalaking biyaya ang tinanggap natin. Kaya kung tingnan natin, yan ang halaga ng imahe. Hindi upang siya ay sambahin. Hindi natin sinasamba ang kahoy nito. Ngunit ang tinatawag na kumakatawan sa kahoy nito ay ang ating Panginoon. At sa pamamagitan ng maliit na kahoy nito na inukit sa larawan ng Panginoon Jesus nung siya ay bata pa, no? Lumawig ang tinatawag natin pananampalatayang Kristiyano. Kaya may larawan tayo. No? Hindi sinasambayan. Kahit akong tanongin nyo, hindi ko sasambahin yan. Ang larawan ay mahalaga. Most especially sa panahon natin ngayon. No? Sapagkat ang mga tao ngayon, they want a visual aid. Kaya sa mga estudyante, hindi po ba, kapag tayo ay nagtuturo, at ikaw ay salita naman ng salita doon sa tinatawag na pagtuturo sa eskwelahan, wala na. Hindi ka napapakinggan. No? Kaya gumagamit ngayon sa makabagong panahon ng mga visuals. Kaya nagkaroon ng overhead projector, nagkaroon ng tinatawag na PowerPoint, so that it would get your attention. Sapagkat ang tao ngayon ay 5 minutes na lang ang kanilang atensyon. Kaya lagi kong iniisip, wala na ba, hindi na ba nakikinig sa akin? Kaya dapat kang mag-isip, no? To get the attention of the crowd. And that is the way, and that is the means of what we call images. Sapagkat sa pamamagitan nito, dadalhin tayo sa tinatawag na makalangit na larawan. Kaya mayroong imahe, hindi upang sambahin. No? Kaya nga tayo, di ba, kahit ang mga magulang natin ay patay na, titignan mo sa wallet, anong laman ng wallet? Picture. Tingnan mo ang picture, ang wallet ng lalaki, and yung picture ang nadoon. Dati asawa. Ngayon ang laman ay yung mga anak, syempre. Alam mo kung ano, ha? So, kapag tinitingnan nila ito, kapag tinitingnan nila ang larawan ito, ito ang nagbibigay sa kanila ng buhay. Ito ang nagpapalakas sa kanila, lalo higit sa kanilang pagpupursige. Kahit sa mga bases sa Pilipinas, di po ba, minsan napansin ko, bakit may sapatos na maliit na nakasabit doon sa harapan? Minsan tinanong ko yung driver, bakit may sapatos dyan? Nalaglag ba yan? Yung pala ay yung sapatos na maliit ng kanyang anak. Sapagkat sa kanyang pagmamaneho, lagi niyang iniisip, kasama ko ang anak ko. Safe na safe. Sapagkat yun ang nasa isip niya, nasa harapan niya, at nagbibigay sa kanya ng tinatawag na motivasyon.
So, ang larawang ito ang nagbigay sa atin ng ating malalim na pananampalataya. So, ngayon, pakinggan natin, ano ang mensahe sa atin ng kapistahang ito? Ito'y matatagpuan natin sa Ebanghelyo na binasa natin. Noong panahon na iyon, lumapit kay Jesus ang kanyang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila, the greatest, sa kaharian ng langit? At alam niyo kung anong ginamit niya? Hindi siya gumamit ng stethoscope, ang doktor. Hindi siya gumamit ng krus, ang pare o ang eskriba, mga pariseo. Ngunit pinalapit niya ang isang bata. Bata. Ha? Hindi batang-batang babae. Ha? Bata. Ha? Pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos. So sa pamamagitan ng isang bata, sinasabi niya, una, tularan ang bata. Ngayon ang problema, anong ibig sabihin ito? Tularan ang mga bata. So, sinasabi dito sa atin, may dalawang masasabi natin na pamamaraan ng pagtulad sa bata. May mga taong may ugaling bata at may mga taong isip bata. So, ano doon ang sinasabi ng Panginoon? Ang magkaroon ba ng ugaling bata o ang magkaroon ng isip bata? Sapagat marami sa atin matanda na, isip bata pa. Tingnan mo yung katabi mo. Batang bata. Pero matanda na yan. So hindi na sinasabi ng Panginoon na magtinging bata. Ibig sabihin ang sinasabi niya dito, ugaling bata. Sapagkat meron tayong mga tinatawag na childish attitude. So sinasabi ni Kristo, magiging dakila tayo kung tutularan natin ang mga bata at magkakaroon tayo ng ugaling bata. Minsan, hindi ko alam kung nasubukan na ninyo ito. Subukan ninyong obserbahan ang mga bata. Hindi lamang sila sakit sa ulo natin. Di ba? Hindi lamang sila pasakit sa araw-araw na buhay natin. Sapagkat lalo higit yung mga maraming anak. Di ba? Minsan ay hindi ka na nga makapag-ayos dahil sa pag-aalaga mo ng mga bata. Dahil sa kakulitan ng mga bata. At tayo mga Pilipino, tayo ay ang bansang pinagpala. Bakit? Kapag maraming bata, Pilipino yan. Ha? Sapagkat ang bata ay pagpapala ng Diyos. Amen? Amen. Hindi pa sa akin. Nung bata ako ay pang-pito. Wala yata kami, namatay lang yung isa. So ako yung pang-pito. Ako ang bunso. At ako ang latak ng pamilya. Pero kapag bunso, siyempre, hari ka sa bahay. Ha? Kaya naging hari ako doon. No? Noon yun. No? So ang bata ay napakahalaga. Ngunit pagmasdan natin ang bata. Di ba nakita niyo sa YouTube si Bunyak ba yun? Bunyok ba? Nakoy bata pa. Natural yung mukha niya. No? Pero huwag kayo pagkatala, nagbati na pala sila. No? Napanood ko isang beses na bati na kami. Tingnan natin ang mga bata at matututo tayo sa kanila kung paano magkaroon ng ugaling bata. Ang bata ay
simple lamang. Habang tayo ay tumatanda, nagiging complicated. At because of that complication, kahit ang relasyon natin ay nagiging complicated. Ngunit ang isang bata, simple. Kapag siya ay binigyan mo ng konting bagay, makikita mo, mababanaag mo sa kanyang mukha ang kaligayahan. Ikaw, pag binigyan ka ng konting bagay, di ba? Anong sasabihin mo? Ito lang. Ang laki-laki ng binigay mo sa akin, ito lang. Pero ang bata, kahit anong ibigay mo, because of their own simplicity, ang bata, mababang loob. Di po ba? Minsan mag-aaway yan. Di ba? Pero pagkatapos ng away, mga ilang minuto, hindi magpapansinan yan. Pero maya-maya, magkalaro na naman. At maya-maya, magkaaway na naman. Pero maya-maya, magkakampi na naman para galitin yung isang kapatid. So sa makatuwid, ang bata ay hindi nagtatanim ng galit. Pero tayong matatanda na, kinatandaan na ang galit, ayaw pang mag-move on. Ha? Minsan, move on in life. Ha? Kaya tumatanda tayo. No? Kaya tayo hindi umaasenso sa buhay natin. No? Sapagkat pilit natin ibinabalik lagi ang nakaraan. Lagi tayong namumuhay sa nakaraan. Kaya hindi tayo lumalago sa buhay natin. Ngunit ang bata, madaling makalimot. Lalo higit sa mga taong gumawa sa kanya ng hindi maganda. At marami pang iba na makikita natin at matututunan natin sa bata. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon, ito ang itinuturo ni Kristo upang tayo ay maging dakila sa kaharian ng Diyos, sikapin natin magkaroon ng ugaling bata. Ang paggawa-gawa ba ng kwento ay ugaling bata? Ang chismis ba ay ugaling bata? Tandaan natin, sinabi ni Pope Francis, ang chismoso at chismosa nakamamatay. Kaya kung chismoso ka o chismosa ka, bumili ka na ng memorial plant. Bakit? Mamamatay ka na. At ito'y pananalita ng ating Santo Papa. No? Ang pagkikismis ay nakamamatay. Nakamamatay ng taong sinachismis mo. So ito ay hindi ugaling bata. So sa makatuwid, sa kapistahan ito ng Santo Niño, tinuruan tayo sa pamamagitan ng kanyang salita na magkaroon tayo at mamuhay tayo ng ugaling bata. Lalo higit sa ating relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng ganap na pagtitiwala sa Panginoon tulad ng isang bata. Amen. Amen. So ngayon, sabihin mo sa katabi mo, ugaling bata. Ugaling bata. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Ipakayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga pagpapilihan sa lahat. Mayroon ang langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Kristo, isang anak ng Diyos, ang nawalan natin lahat. Nagkatuwang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Kanayang Biblia. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinahapos sa krus
darugtong sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Noon magbubulang pa rin ito at urukong sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya ng ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng pilihan ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang banal na sanggol ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng ating kahilangan. Bilang mga anak niya, buong pagtitiwala tayo manalangin sa ating ang mga sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang Santo Papa, mga obispo, mga bari at mga relihiyoso ay patuloy na maghangad sa mga pagpapahalagang nasasalamin sa Ebanghelyo tulad ng pag-ibig, kababahang loob at paglilingkod, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga pinuno ng pamahalaan ay lubos na malalim na matatamo lamang ang kadakilaan sa pamamagitan ng paglilingkod, lalo't higit sa mga naging kahos sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga aba at mga minoridad sa ating pamayanan ay makatagturuan ng lakas mula sa pagpapahayag ng kainiwalang natatangin sila sa mata ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga may mabuting kalooban ay patuloy na tumugon sa mga pangailangan ng mga batang naumila at naghihirap dahil sa paghiwalay at kapabayaan ng kanilang mga magulang, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dalangin natin, Upang sa pamamagitan ng aming debosyon sa Santo Niño ay huwag nawang mawala sa amin ang diwa ng Panginoon tulad ng isang bata upang makabuhay kami ng malaya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. ngayon dalangin natin ang mga pansarili natin. Diyos Ama, dinggin mo at bigyan kami ng katatagan at tibay ng loob upang masunod namin ang iyong kalooban at maging karapat-dapat kami sa walang hanggang kaligayaan sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahari ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pagpinawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapilan niya at kalamanan sa ating kapalibangan at sa buong sambayanan ng kanan. Ama namin lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niya naming kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Inaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Salamat na siya ay pasalamatan. Manaming mga pangyarihan, tuloy ang marapan na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin, sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitangkop niya kami. Ang sangkatoang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang nating sala ng sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalooban ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Oh
iyong pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkapalaw ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay makukulon sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, at Camilo na aming Obispo at ng Tanang Kaparinan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugin sa may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagbabahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunay mong aming pananampalataya.
At huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sinasalita mo lamang ay gagawin na ako. Naway natin tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sumami tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong tiging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isininang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuulat sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli tayo po ay magsiupo para sa inyong church announcements. The church calendar for the year 2017 is still available. You can get them from the parish office, bookstore, and at the special counters. The Charis Arabia January issue is now available. Those who have subscribed to collect their copies from the bookstore and the parish office, others can buy the single copy for 10 reals. The parish family ministry will conduct seminars and therapies on forgiveness, healing of emotions, prosperity, and counseling skills from the 30th of January to the end of February 2017 to be facilitated by Father Wilson and team from Anugraha, India. For further details and registrations, kindly check the notice board or contact the parish office. In celebration of the 100th anniversary of the apparition of the Blessed Virgin Mary at Fatima, our parish is organizing a pilgrimage to Fatima, Portugal, Croatia, and Our Lady of Peace, Herzegovina, from the 16th to the 25th of May, 2017. Interested parishioners may register at the parish office. As we celebrate the 100th anniversary of the apparition of the Blessed Virgin Mary at Fatima, the parish is organizing pilgrimage of the image of the Blessed Virgin Mary to your homes. Those who would like to welcome her to your homes, please register your names with details. For further queries, please refer to
before the Church Notice Board. The next baptism seminar will be held on 6 February, Monday at 7:45 p.m. at the Sacraments Chapel. On the 3rd February is the first Friday of the month. Adoration will be conducted at 2 p.m. in Our Lady of Arabia Hall. On every first Saturday of the month, as part of the Marian devotion, we will conduct a rosary with candlelight procession from the main church to the grotto. 4th February is the first Saturday of the month after the 7 p.m. Mass. Inaanyayahan po ang lahat na makibahagi sa prosesyon pagkatapos ng ating misa ngayong umaga. Ang pagbabasbas po ng Santo Niño, images ay gagawin pagkatapos ng misa. Ang ating pong order o ang pagkakasunod-sunod ng ating prosesyon ay ang mga sumusunod. Mauuna ang cross bearer, candle bearers, altar servers, ang imahe ng San Pedro Calungsod, ministries at iba't ibang prayer groups, ang imahe ni San Pedro San Lorenzo Ruiz, Eucharistic ministers, parishioners, imahe ng Santo Niño at ni Reverend Father Rally Gonzaga. Salamat po. Inayayahan ko yung may birthday for the blessing. Ng kanilang pangkatawan, gagawin ng kanilang mga kawan sa buhay ay kinakatuloy. Nawa ang pagpapalang ito ay manawag sa kanila sa pamamagitan ng kapistahan ito ng lahat ng Santo Niño. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. So pagkatapos nito, magkakaroon tayo ng prosesyon ng mga imahe na nagagawin ngayon. At ito ay ang gagawin natin palibot ng simbahan. Kaya bakit tayo nagpo-prosesyon? Okay? So ito hindi gawa-gawa lamang ng simbahan. Ito ay nagmula ng lumang tipan kung paano naglakbay ang mga Israelita pabalik sa kanilang bayan. At sa kanilang paglalakbay, bitbit nila ang kaban ng tipan. At ano lamang ang kaban ng tipan? The Ten Commandments. Ito ay tanda ng Panginoon na gumagabay sa kanila patungo sa lupang itinangako. So ganoon din sa ganung pananaw, tayo ay nagpo-prosesyon, bitbit namin ang mga imahe. Ibig sabihin, kinakatawan ito noong nakaraan noon, ang mga sinalinuro natin na kung paano sila ay naglalakbay, kasama nila ang Panginoon, patungo sa kaharian ng langit. Kaya tayo ay naglalakad, ito ay pagpapaala-ala ng paglalakbay natin. At sa paglalakbay natin, kasama natin at kapiling natin ang mga banal na ibinigay sa atin ng simbahan bilang gabay natin patungo sa Diyos. So sila ay gabay lamang natin, sila ay ilaw natin na susundan natin. Dahil sila ang magbibigay sa atin, maghahatid sa atin sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng kanilang buhay, sa pamamagitan ng kanilang liwanag na ipinakita sa atin. Kaya mayroong posisyon. Kaya kahit tayo ay narito, ay ginaganap natin ito bilang kultura natin mga Pilipino, lalo tigit sa panahon ng kapistahan.
bilang pagpapaalaala sa ating ng ating paglalakbay. Kaya nga pagkatapos ng misa, anong sinasabi ng pare? Humayo kayo, at ipahayag ang mabuting balita. Hindi sinasabi ng pare, manatili kayo sa simbahan at makipagchismisan kayo dyan, makipagkainan kayo dyan, at makipatumambay kayo sa simbahan. No? Sinasabi ng pare, humayo kayo. At kung ano yung narinig ninyo sa salita ng Diyos, ipahayag ninyo. Hindi lamang sa salita. No? Sapagkat marami sa atin hindi kaya magsalita. Kundi higit sa lahat, sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Hindi lamang sa salita, kundi sa ating gawa. Upang ipakita natin ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya sa pagsunod natin sa prosesyon na ito, paglalakad natin, alalahanin natin ang ating paglalakbay. Patungo sa Diyos at patungo sa ating Ama, kapiling ang mga banal at ganoon din ang ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon at naway pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang aming pagdiriwang ay ganap na umayon tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa right after the Mass, ako po.
The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead us also to heaven, especially those who most need of your divine mercy. Prepare us for your saints, the joy of the cross. For forever you are in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass. Sabi din mo, nagdala ka. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Holy Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among Jesus. Amen. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Happy Fiesta! Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Holy Mary, Mother of God, pray for us Santo Niño DJ. Video. Hi! Meron siya. Iba yung Santo Niño. Iba yung ano niya. Iba yung Chinese. Napagod. Kasi hindi ako umati ng photo. is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O Lord Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead our souls into heaven, especially those who most need the very life mercy. Holy Queen, Mother of Mercy, we pour our life, our sweetness, and our hope. To you we pray, by the Spirit of belief. To you we send up ourselves, mourning and waiting in this valley of tears. Send them the most gracious Advocate, kindness and mercy towards us. And after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy to the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the reward of eternal life, grant we beseech thee, that
that by meditating upon this rosary of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate the perfect faith and obtain what I promise, which is in Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Señor! ¡Viva Santo Niño! ¡Viva Santo Niño! Yung may mga images po ng Santo Niño, dito po kayo sa may harapan. Pagkatapos po ng pagdedisyon ng mga imahe, ang mga bata po, lumapit kayo dito na yung mga nandun na. Let us now pray together and offer our prayers in honor of our patron, Santo Niño. Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. So ngayon ay itaas natin yung mga imahe para sa pagbabasbas. Pagpala at mahabaging Diyos, hinihiling po namin basbasan mo ang mga imahe ito na larawan ng Panginoon. Naway at pagpalain mo ang lahat ng nagmawag dito at Pilipi. Ang lahat ng magdasal at manalangin sa larawan ito ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa pamamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpapalain. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At naway Pagpalain kayo ng Dirihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Paglayin ninyo, galisin ninyo ang Espiritu ng Panginoon. Salamat. Palakpakan ng Santo Niño. Santo Niño. Malapit po kayo dito.
Thank you. Mga batang ano? Oh, yan. Batang isip yan. Bata ko maya. Ayaw nga. O, kayo. Father. Kaya na ako nang kabak-kabak kayo. Ayan, magsayo. Wala na kayo. Wala na kayo. Kasi marami ng ulong ko. Kasi dito balik niya sa ano. Balik mo niya yan doon sa Ami. Mga bata. Joey, lapit ka. Ate She! Ate She! Dito na kami. Ibabas na. Sige. Yan. Nasagan. Uy! Ay, mga tayo. Ayun, ako nga. Ay, Asan? Busin ko lang po pati dahon. Para wala pong matira. Hey guys, look, I found the candy. Kailangan din ng mapper. Isa pa. Ayan, palay. Ayan. Malaki. Ayan ang professional. Thank you. Brother Dante. Isa pa. Padre, halika rito. Kailangan sa SPCFC, ha? Website. Apa? Yes! Magkasingit. Ikaw, mag-picture. Ay, di kita. Dito. Let's meet Okay. pa dito. Ay na! 1, 2, 3.
Yeah! Mag-selfie, wait lang.